At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto na nga po si One Punch Man natin Season 3 Episode 22. So pasensya na ngayon lang, pero bago tayo magsimula ay eto nga po, lumabas na, nag-air na rin sa wakas etong hinihintay ko nga na anime, etong si Gachi Akuta. So maraming naghihintay na to, nag-aabang kasi ini-expect na maganda etong anime na to. At ayun, kagabi napanood ko na nga po etong si Episode 1. At ang lupit nga naman talaga ng anime na to, so mara-recommend ko sa inyo guys etong si Gachi Akuta. At ayun, ay nag-decide nga rin ako na isabay to kay One Punch Man natin. So imamanga series ko nga rin po itong si Gachi Akuta. So itutuloy ko kung saan natapos dun sa episode 1. So mamaya after nito ni Kalbo, episode 2 naman tayo dito kay Gachi Akuta. Pero yun, try nyo munang panoorin itong si Gachi Akuta kung matitripan nyo. But anyways, ayan, huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin itong si Kalbo natin. At nung sa nakaraan nga, dito tayo natapos sa laban ni Garo at saka nga ni Rover. At eto, nakapunta na sa may baba itong si Garo kung nasaan itong si Gyoro. At now, ang continuation niya is dito naman na. Eto, balik nga kay Kalbo. At eto nga, nag-prepare na ngayon dyan. Nagbalik na ng costume niya itong si Saitama. At pagkatapos nga niya is boom. So, labas na ngayon dito. Lakad na ng dahan-dahan itong si Kalbo para hanapin nga yung epicenter ng lindol dyan. At din, pagkatapos nga niya, eto, balik na nga dito kay Gyoro sa kay Garo. So, ito, sabi ngayon ni Gyoro kay Garo na hindi pa talaga ganap na halimaw itong si Garo. Nasa half pa lang siya. Pero ganun pa man rin, kahit na hindi pa raw full-fledged na halimaw etong si Garo, ay nagawa niya pa rin na ma-withstand o makayanan yung mga pag-atake sa kanya ni Rover, lalo na yung hit blast ni Rover. Di ba nga, direct hit yung mga inaabot ito ni Garo. Pero eto nga raw, buhay na buhay pa rin etong si Garo. So kaya ito, sabi nga ni Gyoro, sigurado talagang magtutuloy-tuloy lang yung pag-enhance o pagde-develop sa strength neto ni Garo. At talagang sure nga raw, magiging mabilis yung pacing niyan. Pero ganun pa man rin, hindi pa rin daw yan sapat, sabi ni Gyoro. So kaya ito, sabi ni Gyoro, ganun pa man rin, siya kayang-kaya niyang erase, palakihin etong si Garo at gagawin niyang pinakamalakas na halimaw sa lahat etong si Garo. So ito ngayon, sabi ni Garo, anong gagawin sa kanya ni Gyoro? Anong sinasabi niya na i-erase niya, papalakihin niya etong si Garo? Bakit? Anong gagawin niya? Tuturuan siya gumamit ng telekinesis ng mga psychic powers, ganyan. Kasi ito, nakita ni Garo dyan nga kay Gyoro, marunong siyang gumamit ng mga telekinesis ng psychic powers. But then ito nga, sagot si Gyoro, sabi na nga dyan, hindi ganun yung ituturo niya dito kay Garo. Wala siyang ituturo. Hindi niya tuturuan gumamit ng kapangyarihan, ng telekinesis at saka ng mga martial arts. Etong si Garo, walang ganun. Ang gagawin ni Gyoro ay papabilisin niya raw yung pagiging full-fledged na halimaw nito ni Garo. At ito isa pa magitan na dapat etong si Garo ma-overcome niya nga raw yung kanyang kamatayan bilang isang tao ng maraming beses ng paulit-ulit. At etong paraan na to, magbibigay raw yan ng talagang napakalaking burden kay Garo, parehas sa kanyang isipan at saka sa kanyang katawan. So ito, tuloy nga ni Gyoro, mukha lang daw madali ang process na yan, pero mahirap yan kasi ang possible pwede mangyari dito kay Garo, mawalan siya sa katinuan sa kanyang pag-iisip. At kapag nangyari yun, may stop na yung paglago o yung pag-grow ni Garo bilang halimaw. At ang mangyayari sa kanya, magiging isang common na halimaw na lang siya. So hindi nga siya yung lalakas pa ng gusto, magiging ano lang siya, parang ganyan, yung normy lang, mga average na halimaw. At then, ito ngayon, sabi nga ni Garo, parang ang daming best na nito na ginawa ni Gyoro para makakam up siya sa ganyang conclusion kung paano nga gagawin na mag-produce siya ng isang napakalakas na halimaw. So ito, sabi nga ni Gyoro, ano sinasabi ni Garo na marami siyang ginawang paraan. Sobrang dami kamo yung ginawa niya experiment talaga para mag-succeed siya din sa paggawa nga ng isang ultimate na halimaw. At ito, tuloy ni Gyoro, although nakagawa nga raw siya ng paraan para nga maging halimaw yung isang tao. At ito nga yung sa pamagitan ng pagkain sa monster cells na to. Pero hindi pa rin daw yan sapat kasi kukunti pa lang daw talaga yung nakikita niya na pagkatapos maging halimaw sa pamagitan ng pagkain ng monster cells na to, konti lang talaga yung mga nag-evolve na talagang sobrang lakas. Yung iba, mga naging normy lang, mga normal na halimaw. So kaya para kay Gyoro, hindi pa rin perfect nga itong kanyang monster cells na ginawa. So gagawin ka lang talaga na halimaw niya, pero yung gagawin kang pinakamalakas na halimaw, hindi pa ganun. At ito nga, tuloy nga dito ngayon ni Gyoro na maraming araw siyang ginawang paraan, kasama na dyan yung pinag-mate niya yung mga halimaw at pati na rin yung hinayaan niya na magkainan yung mga bawat halimaw. Pero ganun pa rin, kahit na sila nagkainan dyan, ay hindi pa rin sila lumalakas, mga normy na halimaw pa rin sila. At meron pa ginawa ito si Gyoro, kumuha siya ng cells ng ibang halimaw tapos transplant niya yan sa ibang halimaw. Pero ganun pa rin, failure pa rin, wala pa rin talagang umuusbong o lumalaki
lumalabas na pinakamalakas na halimaw. So ito ngayon tingin-tingin lang itong si Garo dyan kay Gyoro, at then ito nga ngayon sabi ni Gyoro, hanggang sa isang araw ay na-discover niya ng araw kung paano siya magsasucceed sa paggawa ng isang ultimate na halimaw. At ito nga isa pamagitan na dapat ma-overcome mo yung iyong kamatayan. So now, itong process na to, kapag inulit-ulit mo nga raw yan, ay talaga namang lalakas ka ng gusto at talagang magiging explosive yung pag-grow mo bilang isang halimaw. At eto ngayon, ay although nalaman niya na nga raw yung process na yan, at eto, napakarami niyang mga subject na pinagtatry nga, pinag-eksperimentohan niya, pero lahat ng yan, mga subjects niya, mga namatay hanggang sa nakita niya nga raw itong isang tao na to, at dito na nga siya nag-succeed. At eto ngayon nga, balik ngayon dito sa nakalipas nga na to ni Gyoro kung saan nakita niya na nga itong sinasabi niya na isang tao na eto yung kauna-unahan na naging successful siya sa paggawa ng isang halimaw o ultimate na halimaw. So dito nga sa flashback ni Gyoro, tinawag ng babae na to etong mama, sabi niya nga dyan, hoy ikaw, parang unti-unti na nawawala ka na sa touch ng pagiging tao, ayaw mo na maging tao, sabi niya ganyan. At eto, tingin-tingin lang sa kanya itong mama na to, at eto nga tuloy ng babae, kahit ngayon ay gustong-gusto na nga raw magwala talaga ng mama na to, hindi niya na mapigilan yung kanyang sarili. At then ay later on ay eto na nga, naging halimaw na nantuluyan itong tao na to. At eto ngayon si Boss Orochi, so ayan yung kauna-unahan sa experiment nga ni Gyoro na nagtagumpay siya, na nakagawa siya ng ultimate na halimaw. At eto nga yung si Boss Orochi. At then ay pagkatapos nga niyan ay dito nga yun nagulat etong si Garo, tingin-tingin lang siya dito kay Gyoro. So eto ngayon tuloy dito ni Gyoro na itong potential ni Garo ay mas higit pa nga raw yan kaysa sa potential ni Orochi. So kaya nga dito nakikita nga raw ni Gyoro sigurado ay magiging malakas talaga ng husto etong si Garo. So now, kung susundin nga lang daw ni Garo yung mga training na ipapagawa sa kanya nito ni Gyoro, sigurado mas mahihigitan niya yung lakas ni Boss Orochi nila dyan. At then ito nga ngayon kinukonvince na ni Gyoro etong si Garo, sabi na nga dyan na magsanib pwersa sila dahil sa tulong nga raw nito ni Gyoro ay magagawa niya na talagang sobrang lakas etong si Garo. Siya yung magiging pinakamalakas na halimaw sa lahat, at kapag nagtulungan silang dalawa ay matatalo nila yung mga heroes, ubusin daw nila lahat ng mga heroes, sabi ng ganyan. At tuloy nga dito ni Gyoro, gagawin niyang totoo o gagawin niyang tagumpay itong mga pangarap dito ni Garo. At then ay eto nga yung sagot si Gyoro, si Garo, sabi na nga dyan na tumigil etong si Gyoro, ayaw niya, sabi ng ganyan. So nireject niya, nirefuse niya etong inaalok sa kanya ni Gyoro. But then ay eto nga, bigla ng dilat na dyan itong mga mata ni Gyoro, sabi niya nga dyan na nagkakamali etong si Garo, hindi niya yata naiintindihan kasi simula nung iset na ni Gyoro itong paningin niya dyan kay Garo, wala na raw etong si Garo na magagawa kundi sumunod lang sa kanya, hindi niya pwedeng i-reject o i-refuse etong si Gyoro. But then eto nga salita etong si Garo, sabi na nga dyan, ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung mga tumitingin o mga nagmamalit ng iba, kasi yan daw yung gustong-gusto niyang hatakin pa ba, yan yung mga gusto niyang durugin, sabi niyang ganyan. But then eto nga, biglang sabi ni Gyoro, ang lakas naman ng loob na to ni Garo magsalita ng ganyan, hindi nga siya makagalaw. At ngayon dito biglang umawra na eto si Gyoro, nilabas niya na itong kanyang kapangyarihan, at sinabi niya nga rito kay Garo na pagmasdan ni Garo itong kanyang kapangyarihan, ito ang psychokinetic power, sabi ng ganyan. At ito raw ay parang katulad na sa kapangyarihan ng Diyos, at mas malakas nga raw ito kumpara sa kapangyarihan ni Tatsumaki saka ni Fubuki. But then ay eto nga ngayon, bigla na lang humakbang dito itong si Garo ng isa. So ito na, gulat itong si Gyoro, at pagkatapos nga niya, boom, so dito parang naging demonyo ng konti itong itsura nga dyan ni Garo, ngiti-ngiti siya, sabi niya nga dyan, unti-unti nasasanay na yung katawan niya dyan sa kapangyarihan ni Gyoro. At eto nga, naangat niya na itong kanyang kamay dyan. At so dito nga, tanong ngayon ni Gyoro, paano nangyari? Anong ginagawa na ito ni Garo? Ba't siya nakakagalaw? At eto nga ngayon, sagot na etong si Garo, sabi na nga dyan, hindi niya alam, malay niya, baka naman dahil sa willpower niya, sabi niyang ganyan. So ito ngayon, sa isip-isip dito ni Gyoro, ang lupit neto ni Garo, napakabilis nung kanyang adaptability, ang lakas din, sabi niyang ganyan. At now, dito nga ngayon, sabi ni Gyoro, sige, kung dahil dyan ay paparanas niya raw yung tunay na sakit dito kay Garo. At eto nga, bigla nang inatake ngayon dyan ito si Garo, at pagkatapos niya is pak, ala sige. So dito ay ayun, tinabunan ni Gyoro ng pagkarami-raming bato etong si Garo, halos durugin niya etong si Garo dyan, pero ito ay kinakaya o wini-withstand lang ni Garo eto mga bato nga dyan. Pagkatapos nga nito is pak, ala
na. Sige, so dito ay pinagbabanatan na ni Garo itong mga bato at dito ngayon is bam 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 hala. Sige, so di maubos-ubos dito yung mga bato, pero eto nga tuloy-tuloy pa rin dyan ito si Garo sa pagdurog sa mga batong binabato sa kanya ni Garo. At pagkatapos nga niyan ay dito natawa ngayon ito si Garo. Sabi na nga dyan, ano yan na ba? Yan na ba yung pinakamalakas na kapangyarihan mo? Yan na yung pinagmamalaki mo? Sabi niyang ganyan. At eto tuloy pa nga ni Garo na nakakatawa kasi officer pa raw ng lagay na yan. Kaya si Gyoro. So dito tingin-tingin lang etong si Gyoro dyan kay Garo. At pagkatapos nga niya ay ito salita pa etong si Garo. Sabi niya nga dito, alam niya na hindi kayang mag-multitask nito ni Gyoro kasi na-discover nga raw ito ni Garo na kapag nakatutok yung kapangyarihan ni Gyoro dito kay Garo, yun hindi niya pinapagalaw. Etong si Garo, hindi niya kaya yung magsisend siya o magpalipad siya ng mga bagay. So ibig sabihin, sa isa lang pwede mag-focus o kaya mag-focus ni Gyoro. So kaya ito, tuloy nga ni Garo, now, naalam niya na kung ano nga o paano i-counter itong kapangyarihan ni Gyoro. Hindi raw uubra sa kanya yung kanyang ESP, sabi niyang ganyan. At din pagkatapos nga niya, disblagag. So dito, pinaliparan pa ni Gyoro ito si Garo ng pagkalaki-laking bato. Pero yun, ikot lang dyan ito si Garo, inilagay niya lang yan ng pagkadali-dali. At now, ito nga tayo na dito. Itong si Garo dyan sa may bato, sabay biglang sabi nga rito ngayon ni Garo kay Gyoro na swerte nga raw siya kasi na-meet niya itong si Gyoro dyan. So now, kapag itong si Gyoro nga raw na siya yung pinakautak dito sa Monster Association ay natalo niya, ibig sabihin lahat nga raw yan magkukulaps na, magsusunod-sunod na yan. So kaya nga rito biglang salita si Garo, sabi niya nga dyan, sige, the hunt is on, sabi niya ganyan. At din ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang ito si episode 22 natin. So ayan medyo nagwawala na nga dito si Garo, so panis si Gyoro sa kanya. Pero yun nga guys, hintay-hintay lang po para nga sa episode 23 nito ni One Punch Man natin. At ayan bago tayo matapos ay isusunod na nga po natin dito kay One Punch Man natin itong si Gachi Akuta. So itutuloy po natin kung saan natapos na sa anime, episode 1 pa lang naman yun. So tayo, episode 2 na tayo. So yun na naman guys. At ulit, ay ayan sana panoorin nyo at ito magustuhan nyo sana si manga series natin dito kay Gachi Akuta. Pero yun pala, kung meron pa kayong ibang trip na anime na gustong i-manga series, yung isa na pipisil-pisil ko dyan, si Black Clover So kung trip nyo si Black Clover, ay pa-comment na lang siguro dyan guys sa baba. So try natin kung itong si Gachi Akuta o si Black Clover yung sasabay natin dito kay One Punch Man. So yun na naman at ulit guys, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. So yun na naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.